Yo, mic check. Yes. Meron nga palang kakalabas lang na upload. Nauna yon bago to. Yung sa Pulorap Battle League, nasa description yung link. Meron akong kakalabas lang. Pamoso versus Smart 3 Titulo 2024. Yan, napaka-solid na laban nun. Tuwan-tawa talaga ako nun. Sabi ko nga sa GC ng Pulo, parang ayoko ilabas, parang gusto kong i-keep lang, parang gusto ko ako lang makanood nun. Dahil tuwan-tawa talaga ako kay Smart 3. Anyway, maraming salamat sa Fubu. Yan o. Maraming salamat sa Fubu, sa aking monthly shirt. Yan. R&R, thank you. Kay Amo, kay Chini, Black Manila, kay Dara, kay Sherwin, Hypebeat, kay Papa Benji. At yun, bago tayo magsimula, alam nyo na, bati muna tayo. Teka lang, nasa na yun. Hayop yung reaksyon ni Tito Shernan sa pagsayang ng oras talaga ni GL. Haha. Shoutout po, Renz Condes and Maria Jasmine Suwico from Nabunturan, Davao de Oro. Ito nga pa na mga binabasa kong comment ay galing sa GL vs Sleepcam reaction video. Dito Shernan, pa-shoutout po. Garcil po pala, love you. Next po, GL vs JD. Alam ko nagawan ko na yan, check nyo na lang dito. Nasa channel ko yan. Pa-shoutout dito, Shernan, Jomar Labesig from Cavite, Rosario, Salinas. Lagi nakaabang sa mga reaction video mo. Maraming salamat. Yung Dante Barona at San Juanico sa pelikula, Kuya Shernan. Isang scene sa movie wherein tumalon sa San Juanico Bridge si Dante Barona, hari ng stunt movie. Yung pala yun. Hindi ko kasi alam yung Dante Barona lines ni Lipcram. At maraming salamat kasi pag hindi ko alam yung binabanggit doon sa battle, hindi ko siya ma-reactan kasi hindi ko maintindihan mahirap magpanggap Kaya maraming salamat nandiyan kayo para i-comment yung bagay na yun. At dahil doon, maganda yung pagkaka-connect niya, maganda yung linya at may mga bagay akong nalalaman dahil din sa inyo. Maraming salamat. Malaking bagay sa akin yan, i-comment nyo lang. Maraming salamat. Thank you. Pag may mga hindi ako alam Tito Shernan, ang stress reliever ko, legit. Pa-shoutout po kay Giliw ng Nasugbo, Batangas. Love you. I love you too. Shoutout Idol Marvin. Always watching from Finland. God bless, more power. Ang lalayo na ito Buti na lang walang China. Yo, pa-shoutout po Tito Shernan from Zagreb, Croatia. Arvin Araneta po. Always po ako nanonood sa mga reaction video nyo. Nakakatanggal stress. Love you. Love you too. Pa-shoutout po Tito Shernan, mga tropang rude boys ng Laguna. God bless po. Nakakabawas po kayo ng stress pag pag napapanood ka namin. Maraming salamat Masaya ako sa nalalaman ko. 'Yon. Sheyi versus Fukuda. Ito na. Huwag na natin patagalin 'to. Let's go. Yo, enjoy natin 'tong laban na 'to. Unang banat, Sheyi. Yes! Kalaban ko si Fukuda! Woo! Napakasaya, grabe! Idol, alam mo kung alam ko lang dati na pag nag-rap ako, ganito ang mangyayari? Putang ina mo, hindi na ako mag-rap, pare! Buti na lang yung TF ko dito kapresyo ng premyo ng isa buhay, kaya di na ako umarte. Kasi kahit paano, meron naman akong pera sa pagtapa ko ng tae! Panimulang sarkastiko, ang ganda nun. Tapos, yung meron kasi kapresyo ng isa buhay which is 100,000 para lang umapak ng tae. Putang ina, napaka grabing insulto yun Tangin ang pangalan niya, Fukuda. Japanese ka ba? Ba't di mo sinasabi? Kaya pala yung balat mo sa mukha parang piniritong karage. Karage, ang karage ay manok sa Japan. Mabibili niyo yan sa mga ramen store. Ang sarap nun. Paborito ko yung karaage ng Ohio, Mindokuro, at Ramen Kuroda. Yan. Ang sasarap ng mga karaage niyan. Pati yung sa Watami pala, masarap. Kaya pala yung balat mo sa mukha parang piniritong karage. Hoy! Nande Itsumoto Rinano! Nande! Nani? Ang sabi ko kay Arik, ang gusto ko... Nani? Sinagot ng nani ang puta yung nasa meme. Rinano! Nande! Nani? Ang sabi ko kay Arik, ang gusto ko beef. Pero bakit nakahain chicken palagi? May! Karage, chicken palagi. So, konektado pa rin sa karaage. Kasi ang karaage ay manok.
mukha mo parang piniritong karaagit, pak, chicken palagi. Gandang rhyme nun, ha? Pero bakit nakahain chicken palagi? My mission is to beat this subhuman bitch into submission. Wala akong pake kung nagjujudo ka. You're still a bitch to me. Hashtag Keiko Fukuda. Fuck martial arts. Gamit sarili mong dugo, yung white belt mo, gagawin kong red ribbon. Piece of cake to si Fukuda. Tang ina. Red Rib, semi-train of thought. Gagawin kong red ribbon, piece of cake, damn. This is battle rap and Slim Shady mastered martial art kung saan kulang. Lakas nun. Slim Shady, martial art, damn. Martial kasi si Eminem ay si Marshall Bruce Matter. Slim Shady, martial art, karate, art ni Marshall. Ang ganda. To si Fukuda. This is battle rap and Slim Shady mastered martial art kung saan kulang sa Keito si Keiko kaya KO si Fukuda. Alam ko wala kang naintindihan. Kasi bukod sa bobo ka, hindi mo kilala si Keiko Fukuda. Kasi hindi ka naman Jap, panis ka lang! Anong gagawin mo? Babanat ka ng bars na brutal, kaya bituka mo'y halang. Fuck you ka, Fukuda, furo ka, kuda. Furo ka kuda ang puta. Fukuda, furo. Gago no? Walang matutunan tao sa'yo. Walang matutunan yung tao sa'yo kasi puro dakdak ka lang ng mga barang animated. Kaya pag sinabing Fukuda, yung mga tao puro slam dunk lang alam. Ay hindi, meron pa pala. Alam nyo palang taga Mindanao to. Paano di nila malalaman yung lagi sinisigaw mo? Taga Mindanao ako, taga Mindanao ako. Taga Mindanao ako. Tangina. Alam mo pare, wala kaming pake kung tagasang ka. Ha? Alam nyo bang addict to sa Budots Challenge? Pero wala siyang pake dun sa babae kung maganda. Ang gusto niya lang na part ay yung miss, tagasang ka kasi feeling niya may nagtatanong sa kanya. Eto so far, ang gaganda nung naririnig ko kay Shay. Kasi ng mga ibang nagagawan ko na reaction video ni Shay, di ba nga, lagi siyang overtime at may mga dull moments na rin sa sulat niya. Pero dito so far, solid eh. Kung ganito yung kahit overtime siya, kung ganito naman kasolid yung maririnig mo, sa akin okay lang yun. Puta, solid yun. Anyway, tuloy natin. Wawa naman yung bata. Alam pumapansin. O sige, para di nila sabihin bias Maynila, tanungin natin. Fukuda, tagasang ka. 1, 2, 3, sayaw! Ako po si Fukuda, sulido bawat bitaw. Kung hindi nyo po alam, ako'y taga Mindanao. Tangina, konektado pa rin. Lakas. Sumakay pa ng airplane para magtanghal dito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, taga Mindanao ako. Mindanao. Tangina, no? Sa mga past battle ni Fukuda bago to, ayun nga, lagi nga sinasabi niya taga Mindanao siya na parang, tapos pag binibitawan yun, parang ang angas, taga Mindanao. Maangas niya ibinibitaw na taga Mindanao siya. Tapos gagantuhin lang ni Shay yung puta gago no? Kumaka Mindanao siya. Kala mo kasali sa gera't maraming naitumba. Feeling tigas porkit yung tubig na pinagbabara ng kutsara sa tapsilugan yung iniinom niya. Feeling nakakatakot ang puta. Tingnan nyo nga itsura. Mukhang kumakain ng sariling kulangot ang puta. Iba batas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Iba ang batas ng Mindanao. Pero sa isang banda, alam nyo, ano lang to, sa aking nalaman, base na rin sa aking experience, iba yung batas ng Mindanao. I mean, iba yung galawan talaga sa Mindanao. Lalo sa Davao, yung kay Duterte. Grabe disiplina doon.
nung nakapunta ako doon, yung laban namin ni Sixth Threat, dito sa Maynila, sorry to say, maraming gahaman na taxi driver dito. Yung tipong ayaw pumayag ng walang tip at gusto yung malaking tip talaga doon. Although dito naman talaga sa Maynila, pag nagta-taxi, nagbibigay ako ng tip bilang pakonsuelo rin. Wala namang problema, pero may mga gahaman talaga. Pero sa Davao, magbibigay ka ng tip, binabalik. Ay, hindi po, ayaw po namin yan. Ganun. Tapos, pati sa oras, yung bar, ganito lang, para hindi makabala sa iba. Iba yung ano sa Davao. Props sa pamumuno sa Davao. Galing ng disiplina. Sana all. Ano pinagkaiba nyo sa Visayas at Luzon? Martial law? Buti pa kayo! Mahigpit seguridad! Walang magulo! Ano pa inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Yung mga bara mo, brutal, madugo. Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisigaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na. Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Tangina, grabe ng punto dito. Pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman na Mindanao yung banggitin mo! Oh, tangina. Napakagandang punto noon. Kasi nga, ayun nga, para magtunog astig ka, malakas ka, taga Mindanao, puro kayo ganito. Bakit nga ba hindi mo masabi na yung magagandang bagay sa Mindanao, marami naman magagandang bagay diyan. Yun nga, ang ganda ng punto ni Shay dito, tangina, lakas nun. Gawin mo. Magagandang katangian naman na Mindanao yung banggitin mo! Kasi ang Cagayan de Oro ay tinaguri ang City of Golden Friendship sa pagiging mabait kilala. Pero bakit tila kabaliktaran ng kanyang nire-representa? Dalawa lang yan. Pwedeng di talaga mabait taga CDO kasi puro kupal nakatira. O pinapasama niya yung Mindanao kasi mabait talaga sila. Para lang meron siyang magamit na tinta sa imaheng pangarap niyang maipinta. Nais naming malaman kung alin ba talaga, kaya sagutin mo kami ngayon kung alin sa dalawa. Putang ina. Sige, akin na lang yan. Akin yan. Bigyan nyo sa akin yan. Okay. Ba, nakadalawa pa? Dalawa pa talaga. Naming malaman kung alin ba talaga, kaya sagutin mo kami ngayon kung alin sa dalawa. Tangina, parang bumalik yung Prime Shay. Ang lakas ng punto, delivery, puking ng ina. Grabing round 1 yun. Pakinggan natin round 1 ni Pokoda. Yo! Kung si Batas ang basehan ng bawat hurado pagdating sa desisyon, si Shay naman pagdating sa hurado, nananalo ng walang rason. Putang ina ka, bukod sa overtime ka na, yung setup mo pa, ang haba at ang lamya. Dinaig mo pang networking. Kinailangan mo pang magnakaw ng oras para makakuha ng atensyon sa madla. 6 na minuto kada round. Nananalo ka pa. Nakakalusot pa tong makitid. Kaya naman pala 6 na minuto pagdating sa video kasi sa kalaban sobrang affected. Sobrang affected. Nag-o-overclock daw kasi. Overclock ang utak ng idolo nyo. Sa sobrang advance mo, pagdating sa video, lahat ng round mo, fino-forward ko. Uhaw sa atensyon, palibasa sa mainstream, hindi ka pa din makatakas. Uhaw ka sa minuto, huwag kang mag-alala, di pa man nag-uumpisa ang laban, binigyan na kita ng oras. Kaya oras na ng paniningil sa oras na yung ninakaw. Titigil lang oras sa gabi. Kasi di ka naman talaga gusto ng haring araw. Gumagawa pa kayo ng beef para lamang pag-usapan. Saktong magiging beef ka ngayon. Gagawin lang kitang ulam. Pinasikatan ka ng haring araw habang ikaw ay kumukupas. Malaki pa naman sana ang mata nating dalawa. Pero ikaw yung wala nang matatanaw na bukas. Ba't pa kasi bumalik? Hindi ka na sinasabayan ng uso. Hindi ka nahihintay ni Abra kasi di kayo aabot sa dulo. Wala ka ng kahapong mababalikan. Wala ka ng kinabukasang mapupuntahan.
Pag-iisip mo, ordinaryong nilalang. Pangkasalukuyan ka lang. Pansin mo, minuto, oras, araw, pinamukha ko sa'yo na lagi mong tandaan na hindi mo madadaya ang panahon, kaya ang oras gamitin mo sa tamang paraan. Chismoso laban sa lirikal. Dadapo to sa iyong emosyon. Tagos sa pisikal. Lirisismo mong kinakalawang, sobrang taya, kahit wala kang pang sugal. Tagalog, Bisaya, kaya kong pagsabayin sa aking verbal. Pag sinakal kita ng mga liriko, dun ka lang magiging lirikal. Teka ha, alamin natin kung ano ibig sabihin ng verbal. Wait. Verbal. Sa may meaning yan eh, verbal. Verbal meaning in Tagalog. Paggamit o may kinalaman sa pagpapayag ng ideya sa loobin o damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita. Okay. Okay. So para siyang wika. Sinakal kita ng mga liriko, dun ka lang magiging lirikal. Di mo ko kilala. Liriko, kaya kong pagsabayin sa aking verbal. Bisaya at Tagalog kaya ko pagsabayin sa aking wika, verbal. Yung pala yun. Sinakal kita ng mga liriko, dun ka lang magiging lirikal. Di mo ko kilala. Ako magpapakilala sa'yo. Ako ang maglalagay ng massacre dyan sa apelido mo. Tats Maven, Zero R, Sneaky, Sak, mga pangalan na sa Mindanao nag-iingay. Pangalan ko lang ang nananahimik, kasi ako yung pasikreto kung pumatay. Kaya round mo na, sumunod ka sa tamang patakaran. Kasi pag lumagpas ka ulit sa oras, pinatunayan mo lang na sa pagiging kampyon, wala kang karapatan. Okay naman, malinis sa performance ni Fukuda, kaya lang parang mas marami ang filler na dito sa line ni Fukuda. Hindi kagaya nung kay Shea, ang daming magagandang angulo, punchline, parang hindi ganun kalakas lumalanding yung mga punchline ni Fukuda rito. So para sa akin, round 1, Shea yun. Anyway, tuloy natin round 2, Shea. Overtime daw! Wow! Paano mo naman nasabi? Huwag ka nga sinungaling. 3 a.m. na agad sa'yo, 9:40 pa lang sa akin. Tsaka, kung mag-overtime man ako, Arik, sana wag ka sa aking magtampo. Sinasadya ko. Ayaw ko kasing maikli yung banat ko. Kasi gusto kitang suklian ng mas malaki sa bayad mo. At tsaka... Magandang punto. Pero... kung hindi tournament siguro maganda. Pero kung tournament, syempre parang may ano yun eh. May kumbaga sa tournament may mga batas yan eh. May mga rules eh. Iba pa rin yung pag sinabing 2 minutes, yung 2 minutes lang. Pero kung non-tournament, pwede yun. Maganda rin yung punto na yun na gusto kong suklian ng higit yung binabayad mo. Kaya overtime ako. Basta, yung overtime na yun ay sulit at hindi, alam mo, walang boring line. Suklian ng mas malaki sa bayad mo. At saka di man umabot si Abra sa dulo, ano naman ngayon? Pag pinatay ko si Pistolero sa championship, ang tawag doon, crime of passion kasi hindi ako makukulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pinatay ko yung baboy kasi pinatay niya si Abra. Boy Tibay versus Termlax. Baboy daw. Tangina. Tangina. Lumabas, biglang mahal ko lumabas. yun. Makukulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pinatay ko yung baboy kasi pinatay niya si Abra. Mahal ko yun. Aha. Yung bara niya rito may connection tungkol sa batas. 'Yon. Sa law o sa ano yun eh, parang kumbaga parang sa batas yung parang asawa niya pinatay ni ano tas pag pinatay mo si Abra, nakakaluguyo ni Shea. Kaya pag pinatay kita, crime of passion. Konektado sa law. Guys!
Takpan mo yung tenga mo, Batas. Guys! Ito daw yung tumalo kay Batas, oh. Takpan mo yung tenga mo, Batas, oh. Yung tenga mo, Batas. Guys! Ito daw yung tumalo kay Batas, oh. Shit! Pwede pa selfie? Buti na-upload na ni Enigma yung video. Napanood natin ng HD. Pwede ka bang ma-interview? Upload ko lang sa page ko sa FB. So, ano po feeling ng tumalo ka ng average MC? Napagano si average MC ang puta. Ibig sabihin, ano pakiramdam na tumalo ka ng ordinaryong MC? Gago ang puta. Tarantado. Can you elaborate? Can you explain to us? Sorry hindi ko kasi gets bakit achievement yung labas. Kung kukumpara globally, hindi naman siya ganun kalakas. Sa bagay, sa Pilipinas lang naman proud mga nakakalusot sa batas. So may punchline. Maganda yung pagkaka-setup niya. At maganda yung punchline. In reality. Underdog ka kasi. Kaya natalo si Batas sa'yo. Yung Pinoy mahilig sa kape. Bumalag lang ng onte, hiyawan na kayo. Basta mas okay kesa dati, kahit wala pa rin kwenta yung sinabi, hanga na kayo. Kaya beyond expectation yung quality ni Fukude. Wala kasing nag-e-expect ng mataas sa'yo. Ikaw lang yung Fukudang walang fans. Fukuda walang fans. Inihambing niya to sa electric fan kasi yung may electric fan na Fukuda. So Fukudang walang fans, walang tagahanga, walang fan. Electric fan na Fukuda. Damn. Ikaw lang yung Fukudang walang fans. Paano? Napanood nyo ba yung mga laban nito? Malamang hindi, kaya ako na magsasabi ng mga pinagsasasabi mo. Sabi niya kay Sixth Street, para kang internet ng Pilipinas. Mahina koneksyon. Uy, bago. Bago. Latest. You're out of your ramen noodle bar. On par with the greatest. Food for thought yung bar. Pwede sa KMJS. Pustahan, mapapa. Lucky me, si Jessica Soho pag ikaw na ang paid guest. Dahil sa sobrang walang kwenta mo, she can pay less. Noodle reference ang puta. Hindi. Bagay ka doon. Promise, really. Kasi di ba mga nakakalusot sa batas madalas ini-interview sa TV? Fukuda ka nga. Kasi pagkatapos sa batas, sunod naman ay si Sheyi. Ganyan yung mga Hapon. Pagkatapos lumabag ng batas, naghaharakiri. Oh, damn. Pagkatapos siya nagpasan si Batas, natalo niya si Batas dito. Sa mga Hapon kasi parang ganun eh. Iba kasi yung pride sa Japan. Ultimo nga pag naagawa ka ng mali, parang kaysa husgahan siya ng ibang tao, di na. Pag yung iba dyan nag-aharakiri o nagpapakamatay. Lalo halimbawa, nagka-issue yung tao, tas kilala, tapos magnanakaw ka pala, tangina, yung pride ng mga Japan, mga Hapon, tanginang yan, nahuhusgahan na ako, mag-aharakiri na ako. Iba yung pride ng Hapon. So ang pinupunto niya rito, nung nakalusot ka sa batas, dumiretso ka na si Shay para magpakamatay ka. Last nun Sakto, sabi mo kay Surhenyo, huwag niyong kalimutang nagrarime ang Fukuda sa lapida. Wow! Out of this world bars! Puta, ayoko na sa Earth, lipat na ako sa Mars. At bago ko umalis within 24 hours, huwag niyong kalimutan, nagrarime ang bars sa Mars. Hindi, wala na. Ikaw na pinakamalupit mag-bar sa lahat ng kilala ko. At dahil dyan, ipagkakalat ko yan bilang respeto sa mga bara mo. Sisiguraduhin ko sa mga tao na pagkatapos ng laban na to, pag nakakita kayo ng lapida, si Fukuda, maaalala nyo. Ang ganda nung mind setting na ginagawa ni Shay. Isi-set up niya muna yung isang bagay na patungkol kay Fukuda, tapos magkakaroon siya ng magandang punchline sa dulo. Ganda nun Pag nakakita kayo ng lapida, si Fukuda, maaalala nyo. Yeah. Kasi nga, si Fukuda sa kanya nang galing yung salita, anong karem ng Fukuda, lapida. Kaya pag nakita kayo ng Fukuda,
ay Lapida, si Fukuda maaalala nyo. Galing, tangina. Pupunta pa ako sa iyong libingan, bit-bit ang barkada ko, may dalang alak at pulutan, meron pang chicks kasama ko. Kami mag-iinuman, cheers sa alaala mo. Hindi. Gago, doon kami mag-iinuman para pag may nalasing, doon kami iihe sa lapida mo. Alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Ano? Bogo ka. Ang imong Bugo? Ano ba yung bugo? Ay, magbibisaya siya, oh. mama, bahog ang buto niya. Pero bisag unsaon imong mama ay otog ka. Hindi, alam nyo kung ano pang rhyme sa Fukuda? Hindi marunong mag-rhyme si Fukuda. Tangina, sa sobrang bobo nito, wala siyang maisip na rhyme sa Ghetto Dogs. Kaya ang sabi niya kay Surhenyo, style mo, buloks. Ha? Style mo, buloks! Hoy, pinagsasasabi mo? Anigma, ano ba itong pinagsasasabi mo? Tangina, pinilit mag-rhyme yung bulok at dogs. Pwede ba mag-CR? Oh, tangina na ito, pag naaalala ko yun, natatae ko. Grabe ka magsulat, nakakatindig balahibo. Umuwi ka na nga sa inyo. Lumayas ka dito! Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, magtinda ka na lang ng Vivo. At least yung inaalok mo doon, smartphone. Buti pa yon, matalino! Round 1, alam nyo na nangyari. This bitch got raped. Round 2, parang movie. I spit on your grave. At dahil maraming bulag na hindi naniniwala at sa akin may hate, o yan yung tura ko, gawin mong fish 1-8 times! Ganun pa rin, round 1 ni Shei. Parehas sa round 2 niya. Ang lakas, tangina. Ang daming quotable, ang daming magagandang linya, ang daming... Angle-wise, ang daming magagandang napiling angulo ni Shei dito. Solid. Lalo yung What Rhymes with Fukuda, Lapida. So, parang ganun. Pag maalala nyo pag nakakita kayo ng Lapida, maalala nyo si Fukuda, etc. Tayo pa. Anyway, pakinggan natin round 2, Fukuda. Lapida. Nakaharap mo yung Joker. Nagmukha kang si Batman kumbaga. Pero ikaw yung bidang na biktima. Pumasok ka sa laban na agresibo, pero ikaw yung lumabas na nakakatawa. Pagdating sa FB, mahilig kang mag-live habang naglalaro para mapanood ng karamihan. Pero sa laban mo kay Sinyo Kagasan, naranasan mong panoorin ang lahat habang ikay pinaglalaruan. Binastos, niyurakan ang pagkababae ng nobya mo, tapos tumatawa ka pa. Saktong ang imahe lang ang nagdala, kasi ang maganda niyang imahe ang nagpapangit sa kanya. Anbi Mateo, pok-pok! Oh, damay na naman siya. Demandahan na naman ba ang palabas? Wala akong takot sa demanda. Nilaglag ko ng batas. Huwag kang sumali kung ayaw mo siyang madamay. Sumali ka pa ng isa buhay, lingid sa iyong kaalaman na kaya kong sumira ng 2 buhay. Anbi Mateo, Shei, 2 bugok na nagmamahalan. Pero ang relasyon nyo, parang estilo mo lang sa battle rap. Puro lang setup, wala namang patutunguhan. Mahal na mahal mo si Anbi Mateo, pero tinitigasan ka kay Abra. Isang malaking kalokohan. Pag pinatay kita ngayon, dun ka lang maninigas ng tuluyan. Pero natalo daw niya si Looney. Proud na proud pa tong timang. Tingin ni Looney sa'yo, ordinaryong Sabado lang. Kaya hindi kanya pinaghandaan. Pero huwag kang mag-alala, lamay mo to kaya pinaghandaan kita. Bilang pagbigay pugay, unlimited kape sa kanila. Para magsidilat ang mga mata. At shoutout nga pala sa lahat ng mga tumulong, shoutout sa abuloy na binigay ni Anigma, sa St. Peter, sa libreng kabaong discounted na embalmer at sa sementeryong pinaglibingan ni Tanga. Oh, puro shoutout ba? Mala 3GS ba yung dala? Huwag kang magtaka, kasi pa nag-upload na tong video na to, 40 days mo na! Sabi mo, bahay mo yung flip-top, mapag-angkin ka ng titulo, iho. Ako yung Bisayang katulong na nautusan ni Anigma na magligpit ng basura at babayaran ng 100,000. O basura ka, nasa bahay ng flip-top na kisilong, nag-iingay kahit wala ng ugong. Kaya matanong kita, anong pakiramdam na maligpit ng isang Bisayang katulong? Kaya umayo. Ganda nun, ha? Ang ganda nun. Ayos ka, Manilenyong hambog, ililibing kita sa sarili mong bakod.
Ugali mo na mismo nagpapahiwatig na mas Bisaya pa sa Bisaya ang iyong pagiging Tagalog. Okay. Ganun pa rin eh. Parehas pa rin yung round 1 at round 2 ni Poco na lamang pa rin para sa akin. Shea, angle-wise, delivery, setup, punchline, rhyme scheme, mas maganda yung kay Shea. Kaya 1 and 2 para sa akin, Shea yun. Pero may round 3 pa, husgahan pa natin yun. Pero bago yun, bati muna tayo. Okay. Tito Shara, pa-shoutout po. Ezekiel, Trono, lap trip talaga makinig sa'yo mula umpisa hanggang ngayon. Oy, maraming salamat. Pa-shoutout po, Tito Lod, sa mga Zamora Boys, sa Saraga at sa mga anak ko. Nice at Slay. Salamat. God bless. Pa-shoutout, Gian Alba, Tito Shernan. Let's go. Pa-shoutout po, Tito Shernan. Mig Ryan Villarin from Coronadal City. Palagi po akong updated sa mga reaction video no. Oy, maraming salamat. Tito Shernan, pa-shoutout naman ako. Next upload mo. Next upload mo. Batman ng Mabini, Batangas. Lagi ako nanonood ng video mo. Thank you. Matalino talaga si GL. Lupit pa. Pa-shoutout Tito Shernan. Ay, walang pangalan. Next po, Idol. Tipsy D. Barsak Maestro. Rapi Aquino ng Nanlawag City. Salamat, Idol. Sige, lilista natin yan. Round 3. Shea, let's go. Tamad ang puta. Paulit-ulit na naman. Puro si Ann. Yan bang ganyan? Inyo pang paniniwalaan. Tarantado, marunong akong magligpit. Ngayon lang ako nagpera, hindi ako lumaking mayaman. Tsaka, sabi mo kay Maxford, sana mamatay na buong pamilya. Oy, ano to? The Boys? Movie ba to? Okay. Sa Prime. Kanya? Wala ako yun eh. Pwes, sana yung anak mo, rapin sa puwet ni Tito Badang. Kantot-kantotin hanggang sa maghalo yung dugo at tae niya sa bulbol ni Tito Badang. Tapos basagin niya sa ulo ng anak mo yung bote ng alak na kanyang pinag-inuman. Tapos, gamit yung bubog, dagdagan niya yung hiwa niya sa gilid ng hiwa niya. Tapos yung sugat naman, yung kantot-kantotin habang sumisigaw siya ng pangalawang beses na niya. De, joke lang. Ayoko nang makulong ulit si Tito Badang, kaya sana gumawa sa anak mo niyan, addict na tricycle driver na lang. Pangayan malala. Pag ako gumawa, mas lalo. Pag dinog-style ko anak mo, hindi pedophilia ang kaso. Kasi pupugutan ko lang naman siya ng ulo. Tapos, itatahi ko yung ulo sa katawan ng aso! Ano pangalan ng anak mo, Liresa? Masyadong brutal. May mga linya akong hindi na gusto pero syempre, anyway, rap battle is rap battle. Ano yan eh. Kahit ano pwede mo sabihin. Pero kung ako magja-judge dyan, hindi ko gusto yung ibang sinabi niya, hindi ko pupuntosan yun. Kung ako yung judge, kanya-kanya kasing panlasa yan. Hindi lahat ng hurado, hindi lahat ng rapper, hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Let's go. Hi, Liresa. Putang ina mo. Sana mapanood mo to paglaki mo para malaman mo kung gaano ka walang silbi yung ama mo. Grabe si Shea, tang ina. Pati ba naman yung anak, dinamay niya pa? Di ba sabi niya mamatay na pamilya ni Maxford? Anong pinagkaiba? Siyempre, pag ako, hindi na kayo friendly, men. Dapat talo siya kay Lip Cram kasi tinira, puro ibang MC, men. Pero nung ginawa yun isa, woo, shit, parang kami kasi ni Eminem. Speaking of Zach, hoy, kung mangdidis ka ng MC, gawin mong mabuti, ha? May nalalaman ka pang respeto porket nang hihingi ka sa akin ng item sa Dotang Pulubi ka. Nanghihingi ka ng item sa akin sa Dotang Pulubi ka. Unpredictable daw. Pero si Ann yung dinis, sus, lahat yan narinig na namin. Gusto mo maging unpredictable? Gawin mo yung mga hindi magawa ng ibang MC dito. Lumiretso ka sa akin! Ayaw niyo sa personals? Kunwari, mabait kayong tao? Eh, paano yan? Personal style ko sa battle. Masama na ba ako? Sorry na, kung personalan ako lagi trumabaho. Hindi kasi ako takot sa personals eh. Wala kasi kung tinatagong baho! Walang barang generic. Everything is tailor-made for you. Your bars sound like something, Taylor Swift made for you. Look what you made me do.
brought my death note back in the game. And I got a blank space, so I wrote your name. Yeah. History repeats itself. History repeats itself. Parang nung nakaraan, hindi umabot ang finals hanggang semis na naman. Ganyan talaga ang buhay. Lahat yan may dahilan. Hindi para sa'yo ang rap, bro. Tanggapin mo na lang. Yan na ang tadhana mo. Pinanganak ka ng ganyan, Fukuda. Hindi ka na magcha-champion. Pumantay na ang pinakamataas na pwede mong makamit, Fukuda. Walang halong biro sa Japan. Kahit magpunta ka, i-google nyo ngayon yung Fukuda Doctrine. Ganun ang mindset ng Fukuda. Oo, pwede mong idaan sa sipag ang battle o musika. Pero may hangganan ng hard work. Hanggang dun lang yun sa, pwede na. Kailangan pa rin may talent. Hindi lang pagiging industrious ang requirement sa industriya. Talent na nagwo-work hard ang kailangan kung nais mong maging pinaka. Parehong malaki mata, pero magkaiba ng gusto. YouTube pa lang alam nyo nang mas malaki ang views ko. Pangarap mo, pakilala sa Maynila na nagrarap din ng taga Mindanao. Yun na yun! Diyos ko! Goal ko, irespeto OPM rap sa buong mundo! Hindi ka deserving maging kampyon. Ang daming katangian na wala ka. 2018 na hindi ka pa nagmumulting walang yaka. 10% pa lang to kasi wala na si Abra. Kayo na bahala kung anong gagawin. Kayo na bahala mag-imagine kung anong gagawin ko kay Baka, Este Baboy. At PS, kahit mas magaling ako sa lahat, performance, delivery, overall creativity ng line, si Fukuda iboto nyo kasi magaling siyang sumunod sa Yung ginawa dito ni Shay, yung parang binalik niya yung ginawa ni Fukuda doon na parang pinagdasal niya yung sa anak daw na gano'n. Anyway, maganda rin naman. Pero para sa akin, 1 and 2, Shay, kanyang-kanya na yon. Sa round 3, pakinggan natin Fukuda. Tinuring kang heavyweight sa ligang to at kinilala ng karamihan habang ako yung walang bilang dahil nasira ko mismo yung timbangan. Oo, nagkapangalan ka. Ikaw na rin ang may sabi na hindi kinakalawang ang ginto. Nasa itaas ka na, habang ako nasa ibaba pa lang. Sinyalis lang yan na ikay aking mapapayuko. Ano bang alam mo sa malaliman na pagsulat? Nagpapakabanal pa tong utal-utal. Sa 2x2 ka lang, nagmukhang brutal kasi panay distract at hawak mo kinaluni. At dun ka lang naging technical. At ang kapal na pagmumukha mong sabihan si Apex ng basic rhyme, basic. Putang ina ka, buong rap skills mo sobrang basic. Sa sobra mong basic, hindi mo alam kung anong spelling ng basic. Nagbabalik na daw si Slim Shady. Ano ba talaga meron sa pangalang Slim Shady? Halatang dakilang wannabe. Spelling pa ng pangalan mo, pwedeng pang jackpot price ng spelling bee. Kasi mala Eminem daw stilo niya. Pagdating sa multi-wordplay, solido. Nag-wordplay pa nga to. Binanat niya kay Balakid mismo. Yung salitang matalino, ginawa niyang matalino. Matalino? Aba naman, you're so konyo. Wala na ngang punto, yung mga salita mo, nilalaro mo pa. Gusto mo ng wordplay? Mag one-on-one ka. Ibatil mo yung sarili mo mag-isa. Kahit sino daw kaya niyang gawing kampyon. Pinagsigawan pa ni Praning. Subukan mong gawing kakampi si Righteous One. Total parehas lang kayong nahihirapan sa standing. Kampiyon ka, pero dalawa kayo nagtulong para maging kampyon ng 1 beses. Habang ako, pinatumba ko mag-isa naging kampyon ng 2 beses. Mayabang ba ako sa pandinig? Sino tinutukoy niya doon? Hindi ko alam kung sino eh. Pinatumba ko mag-isa naging kampyon ng 2 beses. Mayabang ba ako sa pandinig? Si Batas kasi back to back. Grabing achievement na yun ah. Achievement ba yun? Dinig? O alam kong hindi ako kampyon. Pero yung Abra versus Shay, ako magiging realidad. Nababali sa ekspektasyon. Kaya wag ka nang umasa sa rematch. Matagal ka na niyang ibinaon. Ikaw ang nag-magic sa una niyong laban, pero ikaw yung kinahon. At nandito ka na ngayon. Nag-iisa ka na lang sa semis. Wala na siyong sasagip. Pasok na si Fukuda ng Rionan sa championship. Kasi binago ko ng script. Hindi ka naaabante, Shay. Hanggang semis ka na lang. Hindi tayo magkapatid, kaya walang mangyayaring hatian. Pero kung matatalo mo man ako,
Di mo pa rin ako mapapalubog, bagkus ako pa rin ay lilitaw. Pinakita ko lang sa lahat na magkaiba ang level ng konyong taga Maynila sa batas ng Mindanao. Malinaw sa akin siya yun. Overall performance, angle-wise, rhyme scheme, punchline, multis, yun. Shea. Para sa akin, Shea yun. Bati muna tayo bago matapos, syempre. Shoutout po Tito Shernan, Rabi J mula Barrio Ikatlo. Yun, oh. Shoutout na din Tito Shernan, Raniel Kadagdagon from Lower Antipolo. Okay. Tito Shernan, pabati sa minamahal kong asawa, Ray Ann Coloma. Okay. Boss, Tito Shernan, pa-shoutout Bron family sa Ponso, Pulangi, Albay, pati kay 3-star General, Boss Jeff Constantino. Next video sana, STD versus JR. Yung 2x2. Okay, okay. Basta si Tito Shernan talagang mag-review solid. Baka pwede mo rin po ma-review mga kanta ko, Tito Shernan, sana mapansin. May mga, hindi na ako nagagawa na reaction video sa kanta eh. Ako kaya ako ginagawa to para syempre may kitain din sa ano ko at may upload ako. Eh kung matrabaho rin to eh. Syempre kailangan ko ng konting kita. Etong pagre-reaction video ko, maliit lang kita na ito. Pero hindi ko na tinitignan yon. Ang mahalaga sa akin na nagagawa ko yung gusto ko. Syempre may kita pa rin. Syempre kuryente. Baka pambayad kuryente ko lang to. Yung ibang kanta kasi may mga tawag na ito, copyright. Kaya hindi na ako nagre-reaction ng kanta. Pa-shoutout dito siya na from Taytay, Jeremy Carlito JJ. Yun, oh. Yun, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at sa mga gusto magpabati, lagyan nyo na pangalan, tagasan at i-comment nyo na rin yung gusto nyo gawa natin na reaction video at hanggang dito na to. Maraming salamat, magandang araw, mag-iingat kayo palagi.